Ayan, so good evening po sa bawat isa. I praise and thanks God. Talagang grabe, grabe ang biyaya ng Panginoon. Hindi man tayo pinagpala financial, but meron siyang binigay. So thank you Lord kasi sabi nga, paano masasabi na God is good kung hindi ka pinagpala financial? Paano masasabi na God is good kung dumadaan ka sa mga pagsubok? Pero thank you Lord kasi God is good. Grabe yung biyaya ng Panginoon. Lalo na nung last na uwi ko, talagang thank you Lord kasi nakapag-ministry din po ako sa Aurora, sa papuntang Kasiguran, sa Dipakulaw po. So praise God kasi sabi ko, from Bulacan to Nueva Ecija to Aurora, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom and knowledge. Huwag mo hayaan na hindi ako gamitin para sa gawain. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko, gamitin mo ko, makapag-ministry ako doon. Tulungan mo ko, sabi ko na bigyan mo ko ng wisdom para makapag-share ng Word of God. So, kasi po yung nanay po ng kaibigan ko, so namatay po siya nung May. Opo, so nung May, andun po ako noon sa Aurora. Talagang grabe, ako rin po nag-lead ng tribute. So, yung pagbaliktad na ako sa pag-alala ng mga ulang nila, ako rin nag-tribute doon. At syempre po, nag-share na rin ng Word of God. Sabi ko, pagkakataon na to Lord. Habang inaaral ko po yung verse ng Philippians 1:21, talagang grabe. Talagang nakakilabot habang tuturo ko kasi iyak talaga ako kasi grabe yung grace ng Panginoon. Yung inaaral ko nung hindi pa nagsisimula, iba yung naibigay sa akin ng mga words na binigay ng Panginoon. Sabi ko, grabe ang Holy Spirit kung paano kumilos. Talagang doon talaga sabi ko makikita kung ano ba yung realidad ng buhay bilang isang tao na nabubuhay ka sa mundo. Kaya grabe yun, talagang purihin ng Panginoon doon. Talagang iningatan ako ng Panginoon kasi that time, sabi nga, mayroong gera dito sa Aurora. Sabi ko, Lord, kung mamamatay, sabi ko. Umuli po ako ng Aurora noon. So praise God kasi wala naman din nangyari, nakauwi rin ligtas. At pagkagaling ko rin po ng Aurora, sabi ko, Pastor David Paz, pauwi ako dyan sa Natividad. So thank you Lord kasi privilege nakapag-share din kahit papaano sa Bible study, Pastor David. Praise God kasi sabi ko, grabe kung paano kumilos ang Panginoon. Kasi sabi nga, sa pag-share mo ng Word of God sa pagba-Bible study, hindi kailangan ng talino. Hindi kailangan ng galing. Sabi nga, kaya kung paano binigay ng Panginoon, sabi nga, gagamitin ng Panginoon yung mga hindi ganon katalino, sabi nga. Kaya grabe talaga yung biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ko, grabe. Talagang walang masabi, grabe yung binigay ng Panginoon na wisdom. At syempre po, balik ko din ng Manila. Ayun, talagang active talaga ako sa church. Kaya syempre, hindi lang naman active, syempre dapat may ginagawa pa rin, nakakapag-ministry pa rin. Ngayon, umattend po ako sa CCF, sa Christ Commission Fellowship, sa Ortigas. Minsan, nasa Laguna, Paranaque, Bulacan. Kaya praise God kasi grabe yung mga natututunan ko na tinuturo ni Pastor Bong, nila Pastor Peter Tanki, nila Pastor Paul De Vera. Grabe, talagang sabi nga, huwag mong titignan kung anong church pinupuntahan mo. Ang tignan mo kung ano yung matututunan mo. Sabi nga, yung pagsubok, yung trials, yung mga testing, andyan na yan. Huwag mong tignan kung ano yung sasabihin sa'yo ng tao. Nire-reject ka man, huwag mong titignan yan. Ang tignan mo kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Kaya praise God kasi grabe talaga yung biyaya ng Panginoon. At syempre, thank you Lord. Grabe yung biyaya ng Panginoon, talagang magaan. Yung kapag kalooban pala ng Panginoon, talagang napakagaan, lalo na kapag answered prayer, napakagaan. Talagang biyaya ng Panginoon talaga yung kumilos. Sabi ko, ang prayer ko palagi, Lord,
ikaw ang masunod, ikaw ang mangyari sa kalooban ng prayer na to, hindi sarili kong kalooban. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Nung binigay po ng Panginoon sa akin, miyak ako, sabi ko, Lord, totoo ba to? Binigay na, nagduda pa ako. So, bilang isang tao, hindi talaga magawa na magduda. Pero, hindi ako makapaniwala na binigay na ng Panginoon. Yung, kailangan pala kapag nag-pray ka, kailangan palagi mong i-address yung kalooban niya, wag yung kalooban mong masunod kalooban ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon, lalo na sa family ko. So, good health, syempre, salamat sa patuloy na pagpapala, biyaya ng Panginoon, talagang grabe. Kaya sabi ko, sa Manila, galing Manila, kaya nag-chat din ako sa iba. Sabi ko, nag-pray na po ako noon. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, sana yung pag-uwi ko, gamitin mo ako, Lord. Huwag mong hayaan na masayang yung buhay ko, mag-uwi ako na hindi ko gagamitin. Lord, tulungan mo ako, gamitin mo ako sa larangan ng ministry. Sa pag-share, sa Bible study, sa outreach, Lord, sabi ko, tulungan mo ako. Kaya, sabi ko, hindi ako umuwi ng Nueva Ecija para kung saang bagay. Sabi ko, umuwi ako para maglingkod sa Panginoon. Kaya, purihin ang Panginoon, na Diyos po ang mapuri.